Alam niyo ba na mayroong tatlong uri ng pagsunod? 3 blessings from obeying God. 1 is obedience recognizes the struggle. 2, obedience requires surrender. Next slide please. 3, obedience results to satisfaction. Ito po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. The 3 blessings of obeying God. Ang ganda Marami palang aspeto ng pagsunod sa Diyos. A struggle, surrender, and satisfaction. So let's begin. Obedience recognizes the struggle. In the story that we have read a while ago, Jesus was speaking to Simon. Sabi niya, "Now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish." Pumunta kayo, pumalaot kayo doon sa malalim at manghuli ng isda. "Master," sabi ni Peter, sabi ni Simon, "buong gabi kaming nangisda, wala, Panginoon. We worked hard all last night and did not catch a thing." Nothing, no fish. Kita mo, Panginoon, yung bangka namin, walang laman. You see, these are expert fishermen, mga batikang mangingisda. They are experts in the business of the fishing industry. Ito talaga ang negosyo nila. Ito ang kabuhayan nila. So to tell a fisherman, to instruct an expert veteran in fishing what to do and where to go is an insult. Parang, teka, mangingisda ka ba? Di ba anak ka ng karpentero? Teka, sino ka para utusan kami? Sino ka ba para? Mayroong pagpipiglas, may paglalaban. There is resistance, especially when we feel like we know better, and we are smarter, and we are more expert in whatever we're doing. Ito talaga ang pasimula ng pagsunod sa Diyos. Sometimes, God gives us instructions. Sometimes, God shows us His will. Sometimes, God gives us a command that we are invited by God to obey Him. Because He knows better, and His plans are higher, and His ways are way much better than our deadlines and our plans and our strategies. Minsan ganun, Pero there is a struggle, and that is what obedience implies. There is no obedience if there is no pain. Obedience implies the idea that it is your will against the Master's will. Kumbaga, mayroong magkaiba, nagtutunggali ang definition of what life looks like, what success looks like. Kung sinasabi ng Diyos, "Anak, ito ang paraan ng tagumpay, hindi pera, hindi palakpak ng tao, hindi mga kumikinang na bagay sa mundo, ito anak, ang sundin mo." Mayroong resistance. "Lord, hindi. Ito ang tagumpay para sa akin. Pera, medalya, palakpak, paghanga ng tao, at sarap ng buhay, at mga kayamanan limpak-limpak na salapi." That's how we grew up. That's the values we have acquired in this world. And once in a while, God will come and dismantle our old ways of doing things. Obey. Come. Follow me. Medyo, meron daw tinatawag na resistance. And that is part of obedience. Masakit sa simula, pero kapag ka sumuko at bumitaw ka na, meron ng ginhawa. Kasi nakikita mo na, oo nga, tama pala si Lord. Oo nga, mas maganda nga itong pinagagawa ng Diyos. Oo nga, mas maigi nga itong kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ko. Even Jesus Christ had that kind of struggle. Remember? At the prayer of Gethsemane, He was praying, "Lord, sana naman wag na akong dumaan sa hirap na ito, Lord, kung pwede lang sana wag ko nang pasanin itong kalbaryong ito, Pero Panginoon, ang kalooban mo ang siyang masunod, hindi ang nais ko. Father, let your will be done, not my own want or preference." Obedience begins that way. Na mayroon pang pakikipag-areglo sa Diyos, yung mayroon pang pangangatwiran sa Diyos, yun mayroon pang pagpipiglas. At pwede bang Lord, wag na lang. And that is why obedience always hurts.
Whether we are obeying our boss, obeying our teacher, obeying our parents, or obeying an authority in government, or whether obeying the police, merong yabang, merong rebellion, merong mas magaling yata ako, mas alam ko yata, mas tama yata ito. Whether we are obeying God, in our hearts, we feel like we can manage our own life without God. In our own eyes, we can live without the guidance of God. But once in a while, God sends some form of crisis. In this case, Peter and his friends, lugi. Lord, we were catching all night. Hindi mo ba naintindihan, Panginoon? Baksak ang negosyo. Hindi mo ba nakikita, Panginoon? Wala kaming nahuli. Wala kaming iuuwing ulam. Wala kaming iuuwing kita. Wala kaming maibibenta sa palengke. Lord, walang-wala talaga. Hindi mo ba nakikita, Panginoon? And then you're telling us to do something impossible. You're telling us to do something difficult. You're telling us to do something your way, not my way. The struggle begins. May pinapagawa ba ang Diyos sa'yo na medyo hirap kang sundin? Meron bang inuutos ang Diyos sa'yo? Pinapabitaw ng Diyos sa'yo na parang ang sakit-sakit? Sakit kaya magpatawad? Lalo na kung yung taong yon, paulit-ulit kang sinasaktan at paulit-ulit na sinusugatan ng pamilya mo. Paulit-ulit umuutang, di naman nagbabayad. Sabi ni Lord, patawarin mo, mahalin mo, gawan mo ng kabutihan yung ginawang ka ng kasamaan. Do good to those who do bad to you. Pray for those who persecute you. Bless those who have hurt you. Lord, di yata, ikaw na lang. Ayoko nga. The struggle begins. Hello? Can you tap your seatmate? Parang ikaw yun Obedience recognizes the struggle. Lord, hirap nito Lord, sakit Lord, di ko kaya yung pinagagawa mo We recognize the struggle. That's what Peter did. He reasoned with Jesus. Lord, pwede ba? Iba na lang paggawa mo. We worked hard all night. Nangisda kami, promise Lord. Nangisda kami buong gabi, wala. And we have been fishermen for decades. We know we did not catch a thing. But obedience did not stop there. It starts with a heart that is willing to surrender. So that's the second lesson today. Obedience requires surrender. Master, Simon replied, we worked hard all last night and did not catch a thing. But, ayan na, mayroon ng pagsusuko, Lord, sabi mo But if you say so, I'll let the nets down again. Ito ang pagsunod. Lord, hindi. Lord, ayoko sana Lord, hindi yata okay yung plano mo Mas maganda yung plano ko Pero Lord, dahil sabi mo, boom! Because you said so, Lord, I will let down my net again. Sige Lord, susunod ako. In our spiritual journey, that is the requirement of obedience. Pag may pinagagawa ang Panginoon, hindi mo man maintindihan bakit, hindi mo man gusto, sometimes you don't feel like it, sometimes you think it's not reasonable, sometimes you feel that what God requires from you is not doable. Parang hirap nito, Lord Pero dahil sinabi mo, because you said so, God, I will obey. Sakit pero susunod ako, Lord. Lord, ang gulo pero susunod ako, Lord. Lord, di ko maintindihan pero susunod ako sa'yo. And that is the Christian life. It's not a bed of roses. It's a life of thorns. In fact, the Christian life is an invitation to carry our cross and follow Jesus. Masakit talaga kasi may pinapasang krus.
Masakit talaga kasi puro tinik yung dinadaanan. Masakit talaga kasi puro hamon at pagsubok. Pag sumunod kay Jesus, hindi laging masarap. Pero pag sumunod sa Diyos, may gantimpala at pagpapala. So minsan merong pinababaklas ang Lord sa'yo na yabang. Lord, sakit pero sige, lulunukin ko na yung pride ko. Magsasorry na ako. Obedience. Minsan, merong ang Lord sa'yo pinapaiwas na tao. Anak, hiwalayan mo yan. Anak, iwasan mo yan. Hindi yan maganda para sa'yo. Lord, mahal ko siya. Lord. Pero dahil sabi mo, Lord, susunod ako. Minsan naman sa negosyo, minsan may pinapasara ang Lord ng mga negosyo. Anak, sara mo yan. May sisimulan akong maganda para sa'yo. Lord, ang sakit Tagal kong pinaghirapan. Sasara ko lang. Sometimes it's opportunities. I have a friend in Quezon City who told me one time, Mike, our family business, there was a time we were offered hundreds of millions of pesos. But it's gambling related and it's alcohol driven. Magkakaroon ng sandamakmak na sugalan at alcohol sa aming property. But they will rent it for 6 digits millions. Wow! But we said no. Sabi ni Lord, anak, hindi yan. Anak, masama yan. Anak, hindi yan para sa inyo. But you know what, Mike? After we said no to this scrupulous business, itong hindi maganda sa Panginoon na mga negosyo at investment, pinalitan ni Lord ng mas maganda. Pinalitan ni Lord ng hindi naman ganun kasinlaki noon, pero sapat sa aming pamilya. Marami kaming natutulungan at nakakatulong kami sa church. Ibang klase, Masakit pa rin kasi humindi ka doon sa mahal mo. Masakit pa rin kasi humindi ka doon sa napakalaking kontrata. Pero dahil sumunod ka kay Lord, ang Diyos ang bahala sa iyo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Sometimes it's properties. Anak, benta mo yung kotse na yan. Tumulong ka sa iba. Lord, mahal ko tong coaching ito Sometimes it's your lot. Anak, benta mo yan. Bigay mo sa church. Sakit, Lord, This is our family property. Ano ka ba, Panginoon? But sometimes, God invites us to obey, trust Him, and He will do the rest. Ibang klase, But it's between you and God. Obedience is like that. So there are many areas in our lives that God requires obedience, especially in our relationships. Merong mga panahon na ayaw mo mag-apologize, but you have to obey God. May mga panahon na ayaw mo magpatawad do sa mga nag-scam sa'yo, sa mga nang-api sa'yo, sa mga nanakit sa nanay mo, sa mga nang-api sa anak mo. Parang, Lord, may araw din sila. Grabe, hindi ko sila mapapatawad. Pero Lord, dahil sinabi mo, magpapatawad ako. It's amazing when we obey God. It's not easy. It's not always pleasurable and delightful. Hindi masarap. Pero, it is always the right thing to do. Alam niyo ba na mayroong iba't ibang uri ng pagsunod? Sometimes we obey out of duty. Ibig sabihin, ginagawa natin kasi obligasyon natin. Ginagawa natin kasi ito yung dapat, ito yung tama. That's the lowest form of obedience. Sinusunod natin yung pulis kahit na korap yung pulis na yan Pero dahil may tsapa siya at naka-uniforme siya, pag sinabi niyang stop, kahit namukong yung pulis na yan, hihinto ako. Kasi, it is my duty to obey authorities. Kahit yung mayor na yan, hindi ko gusto, hindi ko binoto yan. Susunod ako kasi siya ang pinuno ng aming bayan. We obey out of duty. Sinabi ni teacher kaya yung teacher na yan, ayaw sa akin, galit sa akin, pinag-iinitan ako. Susunod pa rin ako kasi it is my obligation as a student to obey the teacher. Inutusan ako ni Daddy. Grabe. Marami akong ginagawa, utusan niya pa ako. Pero susunod pa rin ako kasi it is my duty as a child to obey my parents. Ibang klase, Mayroong pinagagawa si pastor. Nako, hanggang dito na yung aking deadline sa school. Hanggang dito na yung aking deadline sa opisina. Pero dahil
Si pastor ang nag-utos, susunod ako. That's obedience out of duty and obligation. Part ako ng church na ito Siyempre, susunod ako sa mga leaders ng church. Kahit na minsan feeling ko, parang di ko yata gusto yung decision nila. Parang di ko yata gusto yung program nila. Parang di ko yata gusto yung kanilang decision na ginawa. Pero because I'm part of a body of Christ, the church, I will obey out of duty. Katungkulan ko yan Member ako I will submit and obey and support whether I agree or not. That's the lowest form of obedience. We obey out of duty. But there's a second higher level of obedience. And that is because it blesses you. Susunod ako kasi, syempre, pag sinunod ko teacher ko, mataas grade ko. Syempre, pag sinunod ko yung police, hindi ako mauhuli. Hindi ako matitikitan. Hindi ako makukulong. That means you obey because it benefits you and it benefits your family. Siyempre, susunod ka kasi pag di ka sumunod, siyempre, may inis sa'yo yung mga tao. Bakit ba hindi ka pumipila? Bakit ba nauuna ka? Bakit ba parang feeling mo hindi applied sa'yo yung rules? Ayan. So, siyempre, susunod ka para acceptable ka pa rin sa society. That's the second level of obedience. It's obedience because of the practical benefits. But did you know that there is a higher type of obedience? We obey because we love. Sumusunod ka dahil mahal mo. So, inutusan ka ng misis mo. Inaantok-antok ka pa, pupungas-pungas ka pa, naglilihi. Kailangan daw ng taho sa madaling araw. Kailangan nyo mainit. Parang misis ko yun Pero dahil mahal mo, hahamakin ang lahat. Pumipila ka na sa palengke, makabili lang ng gusto niya. Di ba? Susugurin mo ang tren. Sasakay ka ng barko at eroplano. Masunod lang yung kanyang kahilingan. That's obedience out of love. Iba sa inyo, alam nyo na ang kwento ko. May sakit ang misis ko. Labas-masok sa ospital. Walang gamot sa kanyang chronic illness. Ako nagluluto, ako naglalaba, ako namamalengke. Masaya ba ako? Masaya. Mahirap bang gawin yun? Mahirap. Ang dami ko na kayang peklat dahil natatalmisikan ako ng mantika, dahil hindi ako marunong magprito. Pero, sumusunod ako sa kanyang hiling dahil mahal ko. It's the same with God. Sometimes we obey out of duty. Sometimes we obey out of the benefits. But God wants us to obey out of love. Lord, hirap pero dahil mahal kita, susunod ako sa'yo. Lord, di ko maintindihan It doesn't make sense. I don't understand why. Lord, it's so painful, but I will obey you because I love you. Ang ganda! And that is a kind of spiritual maturity, a Christian maturity that says, Lord, may blessing o wala, susunod ako sa'yo. May pera o wala, susunod ako sa'yo. Lord, merong pakinabang o wala, I will obey you, Lord, whether there are benefits or none. It's because I love you. Ganun ba ang pagsunod natin sa Diyos? Umulan lang sa Santa Cruz, ayaw mo na magsimba Tinatamad ka na umattend sa life group. O ayaw mo na mag-pray kasi puyat ka. Hi! Hello! And finally, this is the third lesson for today from the story that we have read. Obedience results to satisfaction. Ang ganda, Hindi ka naman pababayaan ng Panginoon Sabi ni Peter, but if you say so, I'll let the nets down again. And this time, ang ganda. The nets were so full of fish, they began to tear. Punong-puno ang lambat ng mga isda. Halos mapunit ang lambat. A shout for help brought their partners in the other boat. Oy! Pare! Tulungan nyo kami. Kailangan namin marami pang bangka. Hindi kasya sa bangka namin tong sandamakmak na isda na ito. And soon the boats were filled with fish on the verge of sinking. Ibig sabihin, minsan daw, ang Panginoon, gusto niya sumusunod tayo,
Pero alam niya yung pagsunod natin has to be out of love. Pero gusto niya rin niyang ipakita sa atin kung sino siya. Ayaw niya yung blind obedience. He wants an obedience and He wants us to understand who He is. That He is God who is powerful. That He is God who is kind and good and loving. That He is the Father who provides. That He is the Father who loves you. Kaya masarap sumunod kasi nakikilala mo, itong Diyos na to, mahal niya ako. Itong Panginoon, mabait siya, tapat siya, at siya ay concerned sa akin. He cares for me. He loves me. And He's powerful. He can do anything. So I can trust Him. That is why I can obey Him. So Jesus revealed to the apostles who He is. You see, yung hindi nyo kayang gawin, kaya kong gawin. You see, hindi nyo kaya kung wala ako. Ako ang inyong lakas. Ako ang inyong gabay. Ako ang magpupuno ng inyong mga bangka. And so this form of obedience is very, very intense because now you understand something that ordinary people cannot understand. Now you see Jesus in a fresh light that people do not see. May nakikita ka kay Jesus na hindi kayang makita ng iba. It's because you have experienced Him. You have encountered Him. Ang itong Panginoon na to, mapagkakatiwalaan. Susunod ako sa Kanya. Ang Panginoon ko, mahal niya ako at may plano siya para sa akin. Hindi ko man naiintindihan, masakit man ang aking pinagdadaanan, I will trust Him. I will obey Him. You know what Jesus did? After the filling of the boat with so many fish, punong-puno yung mga bangka ng isda, Jesus told them their future. Pinakita ni Jesus, sinabi ni Jesus, from now on, ito na mangyayari sa inyo. Simula ngayon, ito na ang buhay ninyo. You know what He said? Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. Pinakita ni Jesus kung ano ang plano niya para sa kanila. Huwag kayong matakot. Simula ngayon, tao na ang huhuliin yung hindi na isda. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Isn't this beautiful? The moment they understood God's plan for them, the moment they understood God's future for them, the moment they understood God's heart for them, they left everything and followed Jesus. Nung sinabi ng Panginoon, anak, may plano ako sa'yo. Simula ngayon, maraming tao ang dadalin mo para sa akin. Maraming tao ang mabibless dahil sa buhay mo. Maraming tao ang mabibless dahil sa negosyo mo. Maraming tao ang mababago ang buhay, makikilala ang pagmamahal ng Diyos dahil sa pamilya mo. Sumunod ka sa akin. The moment they heard something like that, a vision of their future, they left everything. Lord, walang kwenta pala tong pera, mas mahalaga ka. Walang kwenta pala tong palakpak ng tao, itong mga ari-arian ko. Lord, ikaw palang pinaka matingkad na kayamanan sa buhay ko. You are my greatest treasure, O God. That money cannot give, people cannot give, the world cannot give. So, oo, nasa negosyo ka pa rin, pero ang puso mo na kay Jesus na. Oo, nagtatrabaho ka pa rin para sa pamilya, pero ang puso mo na kay Jesus na. Oo, tumutulong ka pa rin sa pamilya. Oo, naglilingkod ka pa rin, pero ang puso mo, si Jesus. Hindi na tao ang sinusunod mo. Hindi na pera ang sinasamba mo. Hindi na mga bagay sa mundong ito ang hinahabol-habol mo. Si Jesus. Si Jesus. They left everything and followed Jesus. Yun ang blessing ng obedience. Ginagamit ni Lord yung pagsunod mo para i-bless ang marami. Ginagamit ng Diyos ang pagsunod mo. God uses your obedience to impact lives, to transform this world, to make this nation a better nation because you obeyed. Ang dami kayang negosyo ginagamit ng Diyos para tulungan ang mahihirap because you obeyed. Ang dami kayang churches ginagamit ng Diyos para baguhin ang mga barangay because you obeyed.
Marami kayang mga taong naliligtas, nakikilala ang Diyos, napipigilan magpakamatay, naaayos ang buhay, natitigil ang bisyo, nagkakabalikan sa pamilya because you obeyed. When we obey, God does something powerful and beautiful. Meron daw maganda at makapangyarihan nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa mundong ito kapag tayo ay sumusunod sa Diyos. What does it mean to obey God? It means to struggle. It means to surrender. But it also means to encounter the beauty and the blessing of God's work in our lives. Hindi yung mas marunong ka pa sa Diyos. Hindi yung mas alam mo pa sa Diyos. Hindi yung mas magaling ka pa sa Diyos. Pag may pinagagawa si Lord, ibig sabihin, mas maganda yung plano niya para sa atin. Hindi mo maintindihan, bakit? Hindi mo gusto, lagi. Pero ang Diyos may pagpapala. So today we talked about 3 powerful, beautiful truths about obedience. Next slide, please. Number 1, obedience recognizes the struggle. Number 2, obedience requires surrender. And obedience results to satisfaction. To understand the heart of God. To experience the power of God because we obeyed. To experience and to understand the plan of God and the purpose of God. Kaya pala pinapagawa ng Lord sa akin ito. Because you obeyed. Many years ago, halos magpakamatay ho ako dahil binrake ho ako ng aking girlfriend nung high school. Mahal na mahal ko ho. Pag high school naman, puppy love yan, di ba? Pero wag niyo hong pagalitan yung mga high school kasi para sa amin ho, nung high school, hindi puppy love yun. Totoong love yun. Mamamatay ka talaga para sa kanya. Akala namin totoo. So, binrake niya ako. Pinalik sa akin lahat ng mga sulat at mga roses na pinitpit. Pinagpalito ako sa tall, dark, and darker. Sama ng loob ko. Anak ho ako ng pastor, pero naglasing ho ako ng patago. Lord, ayoko na! Ang daya mo naman, Lord, minahal ko, tapos ginanito ako. Sabi ko, ayoko na magmahal. Pag may nagsabi ng ganun sa'yo, huwag kayo maniwala. Ganun lang yun kasi nasaktan. After many years, may natagpuan ho ako. Mahal si Lord, mahal ako. Ganda! Talino. Matalino kasi pinili niya ako. Hindi, joke lang. 3 days ago, we celebrated 21 years of marriage. Sabi ko, Lord, buti na lang! Nag-break kami nung mukong na yun. Kasi may mas magandang plano pala ang Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hindi mo naman alam eh. Huwag kang magtampo. Hindi mo naman naiintindihan ang puso ng Diyos eh. Huwag kang magalit. You trust and you obey. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Father, we come to you today and we thank you for your word and your message. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong paalala, at sa iyong pagpapalo sa amin. Na kami bilang mga anak mo ay iniimbitahan mong sumunod sa iyo. Hindi dahil ito ay obligasyon o ito ay merong konting mga pakinabang na kami ay dapat sumunod dahil sa aming pagmamahal sa iyo. We obey because we love you. We obey because we trust you. We obey because we want to glorify your name, O God. And we want your plans and purposes to be accomplished in our lives. We obey because we want your will to be done, not our will. Bless us, teach us, change us, guide us, O God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpalago sa amin, magpalalim sa amin, at magturo sa aming sumunod kahit masakit. Na tumulong sa amin magtiwala kahit na hindi namin naiintindihan lagi at hindi laging masarap. Susunod pa rin sa'yo. Magtitiwala pa rin sa'yo. Magmamahal pa rin sa'yo. Kahit maraming pagsubok.
despite the challenges and the difficulties and the suffering and the pain and the cross we carry and the storms we encounter, we will trust you, Lord. We will obey you, Lord. We will love you, Lord.